At para sa aking Carlo, sa'yo ko ibibili ng pharmaceutical at ang ospital natin. Naniniwala akong maitataguyod at mapapalago mo ang kumpanya. Kasama ng iyong asawa na si Gigi. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikatlong kabanata. Hindi na makaimik si Carlo sa tanong ni Abuela. Sinamaan niya nga lang ng tingin si Gigi at inintay na makalayo ang matanda. Come na, iha! Pag-iimbita ni Abuela. Ituloy ng pistahan. Habang lumalakad pabalik sa bahay. Tumungo na lang siya at sumunod para pakinggan ang babasahing last will ng matanda. Gusto sana niyang itanong kung ano ang ganap niya at bakit siyang inimbitahan kesa ang apo. Ngunit sa aura ni Abuela, pinili niya na lang itikom ang bibig at itanong sa mas angkop na panahon. Pagpasok nila ay nagbulungan ng mga kamag-anakan ni Carlo. Mahinang mga chismisan na kesyo, wala na raw sila o pinagpalit lang si Gigi. Sa hindi malamang dahilan ay gustong patulan at itama ang mga pinagsasabi nila. Sasabat na sana siya kung hindi lang tinuloy ng abogado ni Abuela ang mga babasahin. Sa pagpapatuloy, ang mga ari-arian ko ay hinati ko ng patas ayon sa aking paghuhusga. Rinig ang paglipat ng pahina sa sobrang tahimik ng mga tao. Nais na marinig ang kanilang makukuha kung sakaling mawala ang kanilang abuela. Para sa aking lupain at sakahan, itutuon ko ito sa tanging kambal ng ating angkan. Kalahati nito ay ipapangalan ko kay Juan at ang kalahati naman ay para kay Jose. Nagpalakpakan ng mga tao at kita sa mga ngiti nila ang tuwa at pagpapasalamat. Humaba pa ang mensahe sa rami ng mga ipapamana ni Abuela, tulad ng koleksyon niya ng alahas na ipinamana niya sa kanyang apo sa tuhod. Hilihilera niya ang mga kotse na hinati-hati para sa mga anak ng kanyang bunso at mga bahay o mansyon na binigay sa mga pinsan ni Carlo. Subalit natapos ng pagbasa niya sa buong pahina, hindi pa rin nabanggit ang pangalan ni Carlo. Nagsimula na siyang mag-alala at handa ng sumbatan si Gigi para sa mga kasalanan niya. At para sa aking Carlo, sa'yo ko ibibili ng pharmaceutical at mga ospital natin. Naniniwala ako na kaya mong maitaguyod at mapalago ang ating mga kumpanya. Nakahinga na siya ng maluwag nang narinig niya ay kasama ng iyong asawa na si Gigi. Bakas ang gulat sa kanilang mga muka, sabay-sabay ang paggasp ng mga tao habang si Abuela naman ay nakangiti lamang sa narinig. Namumula ang mukha ni Carlo habang nanliit na lang si Gigi sa rami ng taong nakatingin at pinag-uusapan siya. Hindi naman nakakagulat na si Carlo ang paborito ng lola, ang magmamana ng pinakamamahal na kumpanya. Pero si Gigi, handa na magreklamo si Carlo kay Abuela, pero itinaas lang ni Abuela ang kanyang kamay para tumigil siya. Sa harap ng mga kamag-anak nila, sila pa rin naman kaya nagpanggap na lang silang masaya kahit kitang-kita ni Carlo ang takot sa mukha ni Gigi. Noong isang gabi lang ay nalaman ni Gigi na buntis siya. Ngayon naman ay tutulong na siya sa kumpanya ng kanyang dating asawa. Hindi na maipinta mukha ni Gigi sa rami ng emotion at iniisip niya. Paano na lang kung malaman ni Carlo? Ano ang gagawin niya? Buong gabi wala sa katinuan ng mag-asawa. Pareha silang nairita at nangamba sa mga mangyayari. Dahil sa announcement na ito, buong angkan niya ay may mata na sa kanila. Dahil na rin doon ay kakailanganin naman nilang magpanggap na mag-asawa kahit hiwalay na sila. Nung natapos ng pagtitipon, inaya ni Carlo ang kanyang ex-wife para pag-usapan ang magiging plano nila. Ngayon maninirahan na uli sila sa iisang bahay at kung paano nila mapapanatili ang mana ni Carlo. Ang unang gabi ay hindi naging madali para sa kanilang dalawa. Si Carlo ay bumalik sa pagtatrabaho, habang si Gigi naman ay napilitang matulog para sa kapakanan ng kanyang magiging anak.
Tupad naman sa dasal ni Gigi ay maagang pumapasok ang asawa at umuwi kapag tulog na siya. Ginagamit na lang niya ang oras para bumalik sa dating gawin na mag-ayos ng mga papeles at pumirma ng mga dokumento sa sarili niyang kumpanya. Tuwing gabi pinaplano ni Gigi kung paano makakalabas sa sitwasyong ito. Nagbalak na rin silang kausapin si Abuela, ngunit hindi niya ito mapilit na mabago ang desisyon. Malaya rin siya para maghanap ng mga ibang paraan para makatakas sa responsibilidad at maitago ang kanyang pagbubuntis dahil isang linggo nang huling nagsama sila ni Carlo sa isang bahay. Laging bumibisita si Carlo kay Bettina galing trabaho at umuwi sa mga oras na sigurado niyang tulog na si Gigi. Gumagana ito madalas, ngunit merong ding mga gabi na nakikita ng kanyang asawa ang mga marka ng halik sa liig niya o napapansin naman ang tamis ng pabango na suot niya. Sa mga gabing nahuhuli siya ni Gigi ay wala naman siyang magawa at magpanggap na lang na walang nangyari, tulad ng nangyari noong isang araw. "Saan ka na naman galing?" tanong ni Gigi habang nagbabadya ang luha. Napansin niya na ang bahid ng pulang lipstick sa kwelyo ng kanyang mister. Tinalikuran lang siya ni Carlo at nagpatuloy sa pagpapalit ng damit. "Matulog ka na, may gagawin ka pa bukas," sabi lang niya gamit ng malamig na tono. Wala namang magawa si Gigi dahil alam naman niyang hindi na sila mag-asawa. At isa pa, si Bettina ang mahal ni Carlo, hindi siya. Kinabukasan naman ay hindi na makatulog si Gigi kakahintay kay Carlo at hindi niya mawari kung bakit. Hanggang may narinig siyang harurot ng sasakyan at pagpreno nito sa tapat ng kanilang bahay. Napasilip siya sa kanilang terrace at nakita ang paglabas ni Carlo at pagdungaw ni Bettina sa bintana para magsabi ng "I love you, babe," na may kasamang flying kiss. Pumasok agad si Gigi para magpanggap na natutulog para kalimutan na nakita. Narinig ni Carlo ang mga hikbi ni Gigi sa ilalim ng kumot habang siya'y nag-aayos para matulog. Ibig sabihin lang nun ay gumana ang plano para saktan ng asawa. Nabanggit kasi ni Bettina na what if si Gigi ang sumuko at hiwalayan ka? Naintindihan niya agad ang gustong ipahiwatig ni Bettina, kaya't dali-dali siyang bumuo ng mga plano. Isa na rito ay ang mga gabi-gabing pagtatalik at mga paghatid. Madalas rin ay kulang na ang tulog ni Bettina kakaisip kung mahal pa rin ba siya ni Carlo. Sinubukan niyang tapusin ang buhay niya nung huling may pinakasalan si Carlo. Hindi niya malaman kung ano pang pwede niyang magawa ngayon. Wala naman siyang magawa at ang buhay niya hindi naman naikot sa isang lalaki. At naghanda na siya para sa kanyang duty sa ospital. Natapos na ang rounds niya at iba pang pasyenteng kailangan tignan, hanggang inabutan niya ang tawag ng isang nurse. "Good morning, Doc Bettina," bati ng receptionist. "May magpapakonsulta po sa inyo mamayang 1:00. Dinagdag ko na po sa schedule mo." Tiningnan naman niya ang kanyang iPad para malaman kung sino, at sa gulat niya ay nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. "Doc? Doc, andyan ka pa po ba?" Alalang tanong na nasa kabilang linya. Oo. Pasensya na, kulang lang sa tulog. Salamat." Pagdadahilan niya, tapos babaan ang tawag. Tinignan niya ng mabuti ang pangalan at nagdarasal na hindi sana siyang maging pasyente. Ngunit nandumo siya nang makumpirma na si Abuela nga ang gustong magpatingin sa kanya. "Okay lang yan, Beth. Pagpapakalma sa sarili. Isang check-up lang." Malalim na hininga ang naging sandalan niya dahil pakiramdam niya ay lumiliit ang mundo at nakakasakal. Pinagpatuloy niya lang ang pag-check-up niya hanggang tumunog na ang alarm niya. Nanlambot ang kanyang tuhod at nanginginig ang boses at kamay habang tinatawag ang susunod niyang pasyente para konsultahin. Sisimulan na sana ni Bettina ang procedure, ngunit bigla siyang sinungitan ni Abuela. "Alam mo naman kung bakit ako nandito," pagtataray ng matanda. "May masakit po ba sa inyo?" Nagmamangmaangan lang si Bettina. Nagbabaka sakaling hindi ituloy ang sasabihin. "Iha, wag na nating patagalin pa." Sinamaan niya ng tingin. "Hindi siya sa'yo nagpakasal. Layuan mo ang apo ko." Sasagot pa si Bettina nang biglang tumayo si Abuela at lumapit sa kinauupuan niya.
Parang walang sakit o kahit ano. Huwag kang kabit. Doktor ka pa naman. Nakakahiya. Sa sakit ng mga sinabi ni Abuela, nagsimula na ang pagtulo ng kanyang luha. Ayaw niyang pakitang naaapektuhan siya dahil alam niya na mahal pa rin siya ni Carlo at walang kayang magpalayo sa kanya dito. Pinagkakapitan niya na divorce na sila ni Gigi at dapat ikakasal na ulit siya. Pero bumubulong ang mga boses sa kanyang utak na baka mapahamak lang siya. Baka hindi naman talaga siya mahal ni Carlo. Baka si Gigi lang talaga. Nagsalita pa ito. Ingatan mo ang lisensya mo, doktora. Baka nakakalimutan mo na may sakit ka. Papaano na lang pag nalaman ng mga superior ang kalagayan ng pag-iisip mo? Natulala lang si Bettina habang kalmadong naglalakad palabas si Abuela. Pagkasara ng pinto ay binato niya ang kanyang stethoscope. Napasigaw siya sa galit at nahirapang huminga. Hindi siya makahinga at nasa isang sulok lang siyang pinipilit mahanap ang gamot niya para sa mga anxiety attacks niya. Narinig ng mga nurse sa labas ang kalabog sa loob ng kwarto ni Bettina, kaya napilitan silang itigil muna ang pila nang magpapacheck up sana. Matapos ang nangyari sa kanila, umuwi na siya ng maaga at sumalubong sa kanya si Carlo, na kagagaling lang rin sa ospital. Baby, tinawagan ako ng doktor mo, ayos ka lang ba? Paglalambing ni Carlo. Inismedan lang siya ni Bettina at sinabihan na wala lang. Pinilit naman ito ni Carlo hanggang sumabog na lang sa galit si Bettina. Ikaw, si Gigi pala ha? Panggagalaiti niya. Hindi mo naman talaga ako mahal. Balikan mo na lang si Gigi. Total sa kanya ka naman na uwi gabi-gabi. Mangiyak-ngiyak na siya habang nagsasalita. Yinakap siya ni Carlo at binulungan na siya lang talaga ang mahal nito. At wala nang iba. Nasabi rin niya na hihiwalayan niya si Gigi at siniraan pa ito. Napangiti lang si Bettina. Natuwa na kaya niyang paikutin si Carlo gamit ang mga simpleng salita lang. Natuloy na sila sa dating gawi at mga plano nila. Ngunit this time, hindi muna siya umuwi at sinabi kay Gigi na nag-iintay sa madaling araw na masyado marami siyang trabaho at kailanganing mag-overtime. Gumising sila Bettina at Carlo na magkayakap at walang saplot. Napag-usapan din nila ang mga gagawin nila habang nag-agahan. Nagkwento si Carlo na plano niyang mag-focus na lang muna siya sa business side ng pagpapatakbo sa ospital. Baka sakali na rin ay magawa niya ng paraan na mapilitan si Abuela na gawing joint company ang kumpanya nila kila Bettina. Suportado naman si Bettina sa mga gagawin ni Carlo, kaya tahimik ang naging umaga nila. Inihatid niya si Bettina sa kanyang ospital at tumuloy na sa pinaayos na opisina. Lumipas ang buong umaga niyang pumirma ng mga papeles at pag-attend ng mga meeting. Habang binabasa niya ang isang dokumento, tumunog ang kanyang cellphone at tiningnan kung kaninong numero ito. Naalala niyang ito rin ang telepono na gamit nung tinawagan siya para sa imbitasyon sa handaan ni Abuela. Sinagot niya ito agad at nakinig ng mabuti. Hindi siya nakapagsalita at binabaan na ang tumawag at pinabayaan na lang niyang tumulo ang mga luha niya. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Anong mensahe kaya ang natanggap niya? Paano kaya babaguhin ito ang takbo ng ating kwento? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.